Pansinin ninyo ang mga larawang ito. Ang kapatid ni Eduardo V. Manalo, ang hawak ay Biblia. Na dyan nga nakasalig ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. Samantalang yung pinagyayabang nung Katolikong iyon, tignan nyo ang hawak. Pakisagot, yan bang hawak na yan ng ipinagyabang ng isang TikTok user? Hindi po ba yan gawa ng kamay ng tao? Hindi po ba yan larawang inanyuan na may kawangis dito sa lupa? Meron niya. Yan ay gawa ng kamay ng tao na inanyuan. Kahit pa sabihin mong hindi nila sinasambayan, kahit pa sabihin hindi nila niyuyukuran, o kahit pa sabihin nila, itanggi nila na hindi nila Diyos-Diyosan yan, doon na lang sa sentidong ginawa mo yan. Yan ay larawang inanyuan na mayroong kawangis dito sa lupa. Pagkakasala pa rin yan. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kaburnok mo lang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Pabasahin muna natin ang ikalawang Timoteo 3:7. Ganito po ang sabi, na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yung iba pala nag-aaral ng salita ng Diyos pero hanggang ngayon hindi pa rin nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan mga kababayan. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang vlogger ng Tinig ng Karunungan daw. Yung ginawa niya, ikinumpara niya si Cardinal Chito Tagle at si Eduardo Manalo. Yung paninira niya, yung ating tatalakayin. Tingnan niya natin. Sinong mangangaral ba ang sinabihan niya na hindi raw nakarating sa katotohanan? Ito panoorin natin. Ano ang isang katunayan at ebidensya? Nagdudumilat na ebidensya na talagang hindi nakarating sa katotohanan ang taong yon kahit na nag-aral pa ng 15 taon. Exodo 20, 1, 3-5. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanadughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napopoot sa akin. Baga kapatid, baga kababayan namin, hindi po namin, uulitin namin, hindi namin intensyon na mangyurak ng tao. Ang amin lang dito ay naghahayag ng katotohanan, yayamang katotohanan naman ang nais nating lahat. Sabi ko nga, kung paghahambog yung gusto nung isang Katoliko na yon, ang atin dito sa Tinig ng Karunungan, yung katotohanan, na yun nga ay ang mga salita ng Diyos. Ano ang isang katotohanan na hindi pwedeng pasinungalingan kahit pang isang tao ay nag-aral ng 15 taon? At sabihin pang nag-aral siya ng tungkol sa Diyos o theology. Yun yung sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ano yung isang bagay na pag ginawa mo pa lang, nagkakasala ka na. Ang sabi, huwag kang gagawa para sa iyo.
Gagawa pa lang yun, ha? Gagawa pa lang yun. Ano ang gagawin ng mga tao na kapag ginawa nila yon ay magkakasala na sila? Anya larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ayon po sa kanya, si Cardinal Tagle daw ay hindi nakakarating sa katotohanan dahil meron siyang larawang inanyuan. Aba, grabe naman ito. Tapos winatayan niya, Exodo 20, 3 hanggang 5 na nakikita nyo sa screen. Ayan o, grabe. Binasa talaga niya. O, tanong, totoo ba ang kanyang sinasabi? Susuriin natin yan, mga kababayan. Pansin din sa kanyang binasa. Binasa niya, Exodo 21 at saka 3 hanggang 5. Ayan na naman tayo, INC talaga. Ano nga yung INC? Incomplete. Bakit? Kulang. Hindi niya binasa yung Exodo 22. Tanong, bakit hindi niya binasa ang nasa Exodo Kapitulo 20, versikulo 2? Siyempre, mabubuko kasi ang kanyang kasinungalingan. Ito, babasahin natin. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Napakaliwanag ng nabasa natin. Ibig sabihin, itong utos ng Diyos na binasa niya, Exodo 21, 3 hanggang 5, ay sinabi ng Diyos sa mga Israelita. At yung mga Israelita nga ang tinutukoy na lumabas sa lupain ng Ehipto na mababasa natin sa Exodo Kapitulo 14, mga kababayan. So sila po ang sinabihan at inutusan ng Diyos, yung mga Israelita, na huwag gumawa ng larawang inanyuan, mga kapatid. Pero tanong, lahat ba ng larawang inanyuan, kagaya ng kiniklaim ng taong yan, ay ipinagbawal ng Diyos sa mga Israelita? Hindi naman, mga kapatid. Kasi sa Exodo 25, 18 hanggang 19, inutos ng Diyos kay Moises na gumawa ng 2 kerubing ginto. Ito, babasahin natin. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awak. At gawin mo ang 1 kerubin sa isang dulo at ang 1 kerubin sa kabilang dulo, kaputol ng luklukan ng awak. Gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo niyaon. Si Moises, Israelita naman yon. Si Moises, inutusan ng Diyos para sa mga Israelita. Napakaliwanag. Dito po sa talata nating binasa, mga kapatid, itong kerubin na ito, larawang inanyuan din yan binagbawal daw ng Diyos yan, Exodo 23. Ayan, nakikita nyo sa screen. Bawal yung larawang inanyuan o kahit anumang kawangis nung nasa itaas sa langit. Kerubin, anghel yun larawang inanyuan. Lumalabag pala dito ang Diyos. Yung Diyos na nag-utos sa mga Israelita sa Exodo 20, versikulo 3, ay yan din yung Diyos na nag-utos kay Moises in behalf sa mga Israelita sa Exodo 25, 18 hanggang 19. Ano ba ang conclusion na ating dapat na makita dito? Ibig sabihin po, hindi pala lahat ng mga larawang inanyuan ay ipinagbawal ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Ano ba ang ipinagbawal ng Diyos na larawang inanyuan sa Exodo 20, 3 hanggang 5? Balikan natin yung context ng mga nasabing talata. Babasahin natin ulit. Ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, ang ipinagbawal pala ng Diyos na larawang inanyuan sa Exodo 20, 3 hanggang 5, yan po ay ang mga Diyos-Diyosan. Yung larawang inanyuan na ginawa mong Diyos sa harap ng Panginoong Diyos. Yan pong ibig sabihin nun, mga kababayan. Klarong-klaro naman. Kahit nasasali na ang salita ng Diyos Tagalog Contemporary Bible, ang sabi sa Exodo 24, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan. Klarong-klaro, Diyos-Diyosan talagang binabanggit. Tanong, ayon sa Biblia, paano mo ba masasabi na ang isang larawan ay isang Diyos-Diyosan?
Babasahin natin ang unang Korinto 8:4. Ganito po ang sabi sa dulo. Alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo at alam nating iisa lamang ang Diyos. Napakaliwanag ng nabasa. Yung larawang inanyuan ay naging Diyos-Diyosan kapag ito'y larawan ng mga bagay na di totoo. Klarong-klaro naman yan mga kapatid. Katunayan, ang isang protestante sa aklat niyang Harper's Bible Dictionary sa page 276 ay ganito po ang sabi. Lahat ng Diyos-Diyosan ay mga larawan. Ngunit, hindi lahat ng mga larawan ay mga Diyos-Diyosan. Napakaliwanag. Ibig sabihin, kabilang na ang mga rebulto ng Iglesia Katolika. Hindi po sila Diyos-Diyosan mga kababayan. Kasi nga, ang Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo. Kagaya din po yan ng mga bayani ng mga Pilipino, di ba? Rebulto ni Rizal. Kung bawal pala yung rebulto ng mga bayani ng pananampalatayang Katoliko, bawal din dapat yung rebulto ng mga bayani ng mga Pilipino. Hindi naman ganon Nako naman. Kaya itong sinasabi, Busted! Yan! Nako ha? Mukhang siya ata ang hindi nakarating sa katotohanan kahit nag-aral daw siya ng Biblia. Nako naman, siya pala itong katuparan ng ikalawang Timoteo 3:7. Grabe naman. Susunod na tanong. Sinasamba ba nating mga Katoliko ang mga larawan na parang mga Diyos na natin? Babasahin natin ang ating katisismo sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Ganito po ang ating mababasa. Ang dangal na ipinagtutungkol sa mga banal na imahen ay hindi pagsamba na tanging ukol lamang sa Diyos. Napakaliwanag po. Ibig sabihin, hindi po Diyos-Diyosan ng mga Katoliko ang mga imahen at tribulto. Mga kababayan, paano naman ang mga ipinagbawal sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 ng mga Diyos-Diyosan? Babasahin natin ang Isaias 44:17. Ganito po ang sabi. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos sa makatwid bagay, kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako. Yung ako dito, referring to the rebulto, the larawang inanyuan, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. Napakaliwanag. Ginagawa na pala niyang Diyos yung larawang inanyuan na kanyang bit. Klaro naman, hindi naman ganun sa Iglesia Katolika, mga kababayan. Hindi po pagsamba na tanging uko lamang sa Diyos ang ginagawang ito ng mga Katoliko, mga kapatid. Nako naman, klarong-klaro po sa ating aral. Pero kahit ganun po ang katotohanan tungkol sa aral ng Iglesia Katolika, mga kababayan, ano pa yung kanyang paninira, itong si Tining ng Karunungan? Paano talaga niya siniraan yung ating Cardinal Chito Tagle? Ito, panoorin natin. Alam nyo, kahit pasabihin ng mga depensor Katoliko na hindi naman kami sumasamba sa mga rebultong iyan, pero sa sentidong yon ay kagagawan ng kamay ng tao, na yon ay larawang inanyuan ng kawangis ng anyong nasa langit, sa lupa, o kahit pa tubig sa ilalim ng lupa, nagkakasalan na. Yun pa kayang sambahin mo. Yun pa kayang yukuran mo. Kung doon na lang sa paggawa, bawal na. Lalo, wag mong paglingkuran niya sila. Pero pagka sinabi nila na hindi naman namin sinasamba, hindi namin pinaglilingkuran, still, nagkakasala pa rin. Bakit? Sapagkat ginawa ang mga yan. Pansinin ninyo, ang mga larawang ito. Ang kapatid ni Eduardo V. Manalo, ang hawak ay Biblia. Na dyan nga nakasalig ang mga aral ng Iglesia ni Cristo. Samantalang yung pinagyayabang nung Katolikong iyon, tignan nyo ang hawak. Pakisagot, yan bang hawak na yan ng ipinagyabang ng isang TikTok user? Hindi po ba yan gawa ng kamay ng tao? Hindi po ba yan larawang inanyuan na may kawangis dito sa lupa?
Meron niya. Yan ay gawa ng kamay ng tao na inanyuan. Kahit pa sabihin mong hindi nila sinasambayan, kahit pa sabihin hindi nila niyuyukuran, o kahit pa sabihin nila, itanggi nila na hindi nila Diyos-Diyosan yan, doon na lang sa sentidong ginawa mo yan. Yan ay larawang inanyuan na mayroong kawangis dito sa lupa, pagkakasala pa rin yan. Ay, grabe naman talaga ito. Ang tindi ng kanyang paninira, ano? Sabi niya, kahit na sabihin pang hindi Diyos-Diyosan ito, gumawa ka ng larawan May larawan kang hawak akala niya siguro makakapuntos na siya. Hindi po. Kasi, kahit na kinumpara pa niya si Eduardo Manalo at ang ating kardinal na si Chito Tagle, sila nga sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. May ribulto nga ni Felix Manalo. Ayan, ayan. Kahit nga sasabihin na hindi daw kailanman sinasampa ang nasabing ribulto at larawan na ito, kung susundin yung kanyang argumento, may larawan din sila. Paano kaya ito? Parang natatamaan ata si tinig ng karunungan sa kanyang sinasabing ito. Yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ni Manalo nga, may mga larawan ng mga kinikilalang mga ngaral. Ayan, si Felix Manalo, si Eranio Manalo, si Eduardo Manalo. Ayan, proud na proud sila niyan. Nako, ginawan pa nga nila ng We Love EVM, meron pang ripulto. Paano ngayon yan, mga kababayan? Siya atang tinatamaan. Nako naman, kawawa naman. Kaya ang masasabi ko, nako, yung sinasabi mong yan, parang ikaw yung natatamaan dyan. Delikado po yan. Busted! Yan! Nako talagang tama nga. Hindi nga yan tinig ng karunungan ano ba yung baligtad ng karunungan? Ulitin nga natin. Ang sabi ng Biblia, dito'y may karunungan. Pakiulit, ang dinig, baka marinig nila, dito'y may kabobohan, dito'y may kabobohan, dito'y may kabobohan. Di ba nakalagay? Ang nakasulat ay dito'y may karunungan. Yan ministro mong nagsasabi sa yun. Yan hindi po tinig ng karunungan yung dapat na title. Tinig ng kabobohan. Tanungin mo si Michael Sandoval, siya yung sabihan mo na dapat hindi ganun. Di ba? Kaya tama talaga. Makikita ang kamangmangan sa taong walang alam, mga kababayan. Hindi po nakarating sa katotohanan itong si tinig ng karunungan daw. Hindi naman karunungan, kabobohan ang kaniyang sinasabi, mga kababayan. Ano po masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!